What up, everyone? It's your boy TR. Yes, and today we will be reviewing one of your most requested battle, GL versus Blacksmith. Now, before we get to that, I just want to give a huge shout out to my brother Justin Holmes Corpus, John Marvin Santos, Fernan Odang, Blakey Fordy, Dandy Matias, Christine Ann Valdetsky, Timothy Hermano, Old Coffee Shop, Eco Roque, Kid Elubat, Rafa, Nel Kalimag, Jofet Milancho, Rocky Hermea, Cedric Hermano, John Paul Rosima, Camille Delfin. Now, for all the others, I'll give you a shout out in a while. Fernando Odang, brother, love the artwork. Let's go. Let's go. Blacksmith decided to go first. Yes? Yes. Action! Kumo game! Yay! Kung balakid na nag-addict, malayo na nababaybay. Naabot ay matarik tong similya na naglalakbay. Dito sunod maghahasik, sa sunugan siya'y sasabay. Pwes itong tamod ay tatalsik, sa kumo tong mamamatay. Tanggatong lang din yan sa aking Great Flame. Sabi na itong taga Leyte. Great Flame, pwede. Kailangan mo yan kasi wala sa inyong kuryente. Yung lugar nyo ang dumi, dami pang peste, sakit na dengue. Merong tigdas, amoy kubeta, tangina leche. Sa Pilipinas, kayo kulelat. Kasi nga, late. Samantalang sulat ko made in Japan, kaya advance syempre. Mawawalan ka ng papel na parang 20. Nirdong ko tapete. Wawasakin sa samain sa lirikalang porte. Basag-basagin yung salamin para literal violente. Password, 2 week. Buti site, binanatan mo. Nung narinig ko yun, agad-agaran mga password ko, iningatan ko. Sobrang gas-gas linyang yan, wala kang sinasanto. Kaya usapang punches lang, alam nyo na, nakaw to. Kakakagat sa mga linya at tumigas yung mukha. Mahina daw yung wordplay, hindi mo nga magawa. O, di kailangan 1, 2, J&J yung vaccine. Vaccine? Sarap mo injectionan. Yan ang suntok na may talas. Ikaw, baduy mo magpamalas. Vaccine, tinanggal yung G, wala tuloy yung angas. GL versus Penpluma. 18 minutes and 26 seconds. Ito eksakto niyang linya. Oo, sexy dance, mga galawang siksik. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Okay. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Masyado mong pinilit. Nung narinig ko yun, yung ulo ko yung uminit. Sa Tagalog, mintes, pilit pa yung technical. Kung hindi ka mag-i-Ingles, wala din naman sayong espesyal. English tapos Tagalog para makasabay sa lirikal. Yung tunog baklang Bisaya, tang ina mo, bilingual. Kaya usapang kasaysayan, paano mo nalilingon? Alam mo, real talk ni Rizal sa bayan, buti hindi ka napipikon. Idol mo si MacArthur, dahil sa lugar niyo, ganon. Well, sakto, sa taga-Japan ka naghamon. Parang panahon to ng hapon, bumalik ka sa Leyte, you shall return. Di counted, walang judges. Pero tong bobo matitibag siya. Parang binasted ka sa JS. Sa promo, iiyak ka. Joe! Sa wakas! Boss Loons! Well played! Kasi na-sense mo na, gusto ko yung sensei, oo. Ito'y teacher, trainee. Kaya si GL, crazy. Kasi sa wakas, karap ko na. Si BL, kay Blacksmith. Ito na ba balakid? Well, see, may black ka lang but still walang D. O black, still, D. Diba ganyan yung style mo? Diba?
Diba? Oy, defensive. O, black, steel. D, defensive. Okay. Pero mahinang hadlang. Ito'y kayang lampasan ng simpleng hakbang. Mababaw ka ako. Lampas alin aking depth. At malayo ating range. Mala Curry aking step. O, balaki. Allen, Curry, step, depth, range, Curry, step, balaki, hadlang, hakbang, tapos step. O, in-explain ko step by step. Sa basketball ay sabi rin. Kasi sa dami nga ng steps, nagbuka ng traveling. Ang lakas. Balakid, Allen, pero step, range, pero malayo ating range, sabi niya. Balakid is pangalan niya sa Facebook, Allen Jordan. So, Balakid, Allen Jordan, Ray Allen, yung former number one most three-point, 3-point shot in NBA history, si Ray Allen ang may hawak nun before, bago mapalitan ni Steph Curry. Tapos sinugtong niya yung range, 'di ba? Ang galing dahil yung correlation ng ginamit niyang dalawang basketball player, makikita niyo yung construction, isang battle MC, tas dalawang basketball player, tas isang battle MC. Battle MC na ginamit niya si Balakid. Ang correlation niya sa Allen is Ray Allen nga, tsaka yung Allen Jordan na tinalo na ni Steph Curry, na Steph Curry, basketball player, at saka Steph na hakbang. So pinagkapareho na yung correlation nila nung Steph Curry at saka ng Allen is si Balakid, dahil nga yung pangalan ni Balakid na Allen Jordan at saka Ray Allen. Yung pinagkaiba naman ng gameplay ni Ray Allen at saka ni Steph Curry, though parehas ng three-point shooter, is that range. Nagigets nyo? So yung unang battle MC, siya yung nagdudugtong ng kinalaman ni Ray Allen at saka ni Steph Curry. Yung pangalawang battle MC na ginamit niya sa range, yun naman yung nagde-differentiate sa pagitan ng isang Ray Allen at saka Steph Curry. Dahil si Ray Allen, yung playstyle niya, more of catch and shoot. Si Steph Curry naman, talagang range, 'di ba? Logo shot, 37 footer, 35 footer, the 3-point shot. Tapos si range din yung nagsabi ng Stephen Curry. Nakita nyo? Grabe. Tapos sabi niya, 'di ba? Step by step. So sobrang dami nga doon step naging traveling. Sabi no, MC basketball player dalawa, tas MC nagdugtong, naghiwalay. Time. At yun yung details na trip ni Lun sa laban. Nung napansin niya daming steps, ako'y tinawagan. Oo, tinawagan, tas tinawagan para lumuwas sa gathering. O step pa rin ng step, and that's why I'm traveling. Kaya tanong. Ang galing. So, binibreakdown niya yung style niya dito, step by step, na sinasabi niya na nagustuhan nga daw ni Looney sa kanya yung intricacy kung paano niya binubuo, kinoconstruct yung kanyang material at linya. Kaya napansin siya ng hari ng tugma. Kaya daw siya ay tinawagan. Tapos correlated pa rin dun sa step by step na traveling na tinawagan sa basketball. Tatawagan ka pag may nakitang violation. And that's why I'm traveling. Traveling dahil traveling violation at saka traveling na bumabiyahe dahil galing pa nga siyang Leyte. Bang! Grabe, simula pa lang, A-game ka. Pinapakita ni G na train of thought. Corny ba? In-expose ko na yung style ko. Para sa inyo ay no need. Kasi para ka ma-breakdown, dapat dala mo solid. In-over-explain ko aking thoughts para di na kayo mag-proofread. Saktong ito yung choo-choo train kung gusto nyo yung spoon feed, ano? Na nga kasi ikaw, puro split ng syllables, pero yung punto, aber, parang nagpanday ka ng espadang decoration sa padero o maraming klaseng technicals. At yun ay di ko matiis. Ako, parang Nico at Akata ay split personality, so kasi marami kami. At yung ulang GL, tinamad. Kasi boring ka. 3 rounds na puro wordplay, kanyang hinahagod. Ikaw yung naglalaro, kami napapagod. Kaya sobrang lazy ko. Mukhang sa schizo lalapag. Yung energy level ko, negative 1 tamad. Kasi sidekick lang ni Michael Joe. Walang sinabi cliche na ikaw yung naging Pippen kalaro ni MJ. O Pippen, MJ, bullshit. Walang sinabi na walang binatbat, tsaka walang sinabi na Pippen, mute. Pippen, Scottie Pippen, kakampi ni MJ, Michael Jordan, Michael Joe, tas Bulls, bullshit. Ang galing! Grabe, dugtong pa rin siya dun sa basketball reference, ha?
tsaka sa ano, pag-a-associate niya ng mga battle MC. Nakita niyo yung tema na ano dito, sinasagasaan ni GL. Grabe, meron pang isa, I'll tell you later. Kahit, kahit effort halfway, nakatago lang yung train, nagmimisto lang subway. Kaya ganito delivery, sana ay magets mo. Time flies when you're having fun, kaya ang slow ng tempo. Boring! Buti na lang yung pangalawang GL greedy. At para sa TF sa sanib to, Diyos ko, kakabig to. Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit ko. Kahit kung walang bayad, no deal. I'm real. But kung merong sobre, ma'am, ideal. Pinauna kita sa round 1 kahit alam kong lalaruin mo kasi pati barya doon sa kwintos papatusin ko. Papastusin ko magaan yung animal sa kurap ng tira. Pinagalong ahas, baboy, buhaya, basta kay Mira. Pampihira. Ayun, kay Mira, ano yan, ha? Grabe mga reference dito ni GL. Kay Mira, ayan ay, fusion ng iba't ibang hayop, no? Yan ay isang mythological creature. Yan yung makikita niyo yung tatlo yung ulo, isa ulo, leon, isa agila, yung isa siguro dragon, kay Mira yon. It is also universal na term na ginagamit kapag sa mga alam mo yung mga mad scientists na mga nag-fuse sila, halimbawa ng isang tao ta's sinaksakan ng ginawang bunny, parang yung mga Ninja Turtles, gano'n. Kay Mira 'yun. I love that. Para sa mga nagtatanong, how do I get to know all these kinds of references, lalo yung mga mythology, mga ancient Greek, Romance, and all that. I love reading kasi, guys, and yan. All of those, yan, mababasa niyo dito. This is a very good book. Pati si EJ, di ba? EJ Power, ginamit niya yung Pompeii, Greek Fire, and also, yan. I read a lot of books. Yan yung mga, dyan sila kumukuha ng mga references, most of them, if not all of them, pagdating sa mga, mga mythological references. Ako'y alipin na ng pera at battle rap yung slavery. Ito'y para lang sa bread at sunugan yung bakery. Kaya tusta ka at tus ka na kasi pinarinig mo raw kay Lance yung rounds mong armas. Kaya mababang antas. Ang tanga ng alias, ikaw yung blacksmith pero sa lanseta, humihingi ng basbas. Kaya sige, laruin mo na yung vowels, consonants. Astig pa yan sa'yo. Sabik na makatira kasi pantig ang laro. On paper, readable. Pero sa live week ka tol, akala ko panday bumubuo pat nagkakalas ng syllables. Kaya nahambing dun sa matalas kasi sa urge na panay. Yung Smith at Lanzetta na merge niyang sabay. Yung sandatang signature, kahit i-search niyo abay, ano aasahan niyo sa blacksmith sa pag-forge yan sanay. Grabe, I thought yung first round ni alam mo yung first round ni Blacksmith's not really that bad, pero with pinamalas dito ni GL, boom, mind blown. First 4 bars pa lang, relax. Alright, so first round ni Blacksmith, ito yung mga niya, angles niya, balakid, line marking, late, tapos yung playstyle nga ni GL. Now, these are the lines naman na nagustuhan ko kay Blacksmith from his first round. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less. Para sa akin, ito yung top 3. Sabi niya, tong balakid na nag-adik, malayo na nababaybay, naabot ay matarik tong similya na naglalakbay. Dito, sunod mag-aasik, sa sunugan siya'y sasabay, pos itong ay tatalsik sa kumo to mamamatay. Ngayon, alam niya na ibig sabihin. I'm not gonna go into the details of it because this is very self-explanatory. And, of course, meron din po kasi tayong mga younger ones na nanonood, no? Mga inaabot ng ating content na audience na mas nakababata. So, sa mga nakaka-gets, alam niyo na yan. Gets na gets yan. Number 2, sobrang gasgas linyang yan, wala kang sinasanto, kaya usapang punches lang, alam nyo na knockout to. Ayan, yung knockout to na line biting, at saka knockout na suntok. Ang anchoring word niya dito is punches. Punches na punchline, at saka punches na literal na suntok. And napapansin ko nga dito sa first round ni Blacksmith, no, yung sinasabi ni GL na yung similarities nila ni Lanceta na kahati nga sa bibiyak nga sa syllable na tapos dinadaan nila sa delivery, which is nothing wrong about that. It is really another form of technicality na ang galing. Nasita lang talaga kaagad ni GL dahil nga sabi niya parang buong all 3 rounds ganyan lang yung gagawin mo. So, pero yun, yung knockout
tsaka knockout to, tapos 'di ba TO yung knockout to, knockout, 'pag binasa mo yung isang knockout, knockout. I like that. And third, sabi niya, "Di counted, walang judges pero 'tong bobo matitibag siya. Parang binastard ka sa JS sa promo, iiyak ka." Ayan, yung "Di counted, walang judges kasi promo yung battle na 'tong bobo matitibag siya. Parang binastard ka sa JS." JS is also what? Judges. 'Di ba yung first letter tsaka last letter ng judges is tsaka J tsaka S. Tama? Tsaka sa promo, JS Prom. Promo na battle tsaka JS Prom. Iiyak ka kasi nga binasted. Kumbaga binasted daw sa JS Prom at saka tinalo sa promo. Okay, now these are the line. Ito naman yung round ni ano, GL. Hindi ko na dadaanan yung mga pinaliwanag natin on the spot. Patawarin niyo ako, baka sabihin niyo bias ako dahil bakit hindi ko ginagawa yun kay Blacksmith. Mas marami kasing reference na sinagasaan si GL kaya napo-pause-pause ko yung rounds niya. Pero hindi po tayo bias dito dahil alam ko namang obvious sa inyo sino nanalo dito. Mas nauna niyo napanood to kaysa sa akin. Okay ba? Ito yung mga angles na dinaanan ni GL, basketball, Balakids, self-style breakdown, breakdown niya yung ano niya, style construction niya, and in-style breakdown din niya si Blacksmith dito tapos nasagasaan nga dito si Lanceta na battle MC tsaka Lanceta literal na knife. Okay, at these are the lines naman na nagustuhan ko kay GL from his first round. In-explain ko na yan, di ba, yung step by step, sa dami ng step, nagmukha ng traveling, yung BL, Steel, D, yung KD. Yung KD, 'di ba? Dun kaagad alam mo na, uy, tutuloy si GL, meron siyang basketball reference kasi nga BL, KD, which is Kevin Durant, KD, tsaka yung balakid na Balakay hindi, yung hindi at saka KD. Okay, these are the lines na nagustuhan ko kay GL maliban dun sa mga sinight natin kanina. Sabi niya, "Kaya ano, corny ba, in-expose ko yung style ko para sa inyo ay no need kasi para ka ma-breakdown dapat dala mo solid." Solid na malakas, okay. In-expose ko yung style ko para sa inyo ay no need kasi para ma-breakdown dapat dala mo ay solid. Malakas, yung solid na malakas, solid na classification of matter, 'di ba? Solid, liquid, gas. Pero meron isa pa dito na recurring theme kasi yung kailangan nating maintindihan dito sa first round ni GL na mind-blowing talaga kanina pa para sa akin is yung ano niya, yung basketball reference niya mula sa simula hanggang sa dulo, meron siya nun, 'di ba, magkakadugtong. Tapos yung correlation nun sa mga battle MC, right, na binabanggit niya, 'di ba, sila Michael Joe, right, sila Lanceta. And then meron pang isang hidden na ano, theme na sinasagasaan dito si GL, which is yung Looney. Kanina pa yan, simulan niya, "Oh, Loons, ganyan, gusto ni Looney kaya tinawagan." Mapapansin niyo sinagasaan niyo yan subliminally hanggang dulo. Kaya naging obvious yun sa akin nung binanggit niya 'to. Kaya ano, corny ba, in-expose ko yung style ko. So, inaano niya na, fino-foresight niya na, foreshadowing niya ng ano, break it down, which is still correlated kay Looney, na nagtawag nga daw sa kanya. Ang galing kasi kung paano niya tinatahi yung mga bagay ng binibigyan niyang correlation. Ito na yung sinasabi ko, na-explain natin. Ano ba yung pinagkaiba ng correlation sa association? Meron kasing word association, meron ding correlation. Yung word association kasi, it's more general. Okay, general siya. Yung correlation is it's more specific. Bibigyan ko yung example. Paano ba? Ito, word association. Association is parang ano, kutsara, tinidor. Ano kasunod ng plato, baso, platito, mangkok. Yan yung ano, association. Ibig sabihin, sila yung mga natural na magkakagrupo. Right? They are in a group by nature. Yung kutsara, partner niyan talaga tinidor, plato, baso, mangkok, platito, lahat yan in a group. Yun yung word association. Yung correlation is halimbawa, kutsara tapos chainsaw. Paano mo ngayon sila magigets? Yun yung correlation. Nahahanapan ni GL ng meeting point or link yung dalawa na yun na may make sense as a whole and as a group. Parang yung balakid napunta, 'di ba, napunta kay Steph Curry, napunta kay Range. Nahahanapan niya yun ng
ng linking or ng pagkakatahi, ano yung correlation, that's the right word. Nahanapan yung correlation bawat isa yun. Kaya niya na itutuloy-tuloy yung train of thoughts. Yun yung pinaka-essence ng train of thoughts na style ni GL. It's about masterful correlation ng mga bagay. Tapos number 2 na line na sinabi dito ni GL, in-over-explain ko aking thoughts. Ayan, di ba? Sabi niya dito kanina, in-expose ko na style ko. Pangalawa naman, in-over-explain ko na aking thoughts para hindi na kayo mag-proofread. Saktong ito yung chuchu train kung gusto mo ng spoon feed. Nga. So, nagdo-double down siya dun sa idea na yun, na bini-breakdown niya na yung style, right? Natin na yun nga daw yung nagustuhan sa kanya ni Looney, 'di ba? Nakita yung step by step kaya daw siya tinawagan at tinawagan. So, dahil bini-breakdown niya yung style niya sa atin, nakikita natin intricacy, mas lumulutang ngayon kung gaano, sorry for the word, kababaw yung style construction or structure ni Blacksmith. Kasi nga sobrang intricate nun sa kanya, ang daming layers, ang daming tinatamaan, ang daming step. Yun nga ito yung saktong term niya, ang daming step. So, nagiging malinaw yung difference sa ating lahat. Tapos sabi niya, para ikaw ma-breakdown, foreshadowing na yun ng break it down, breakdown. Tapos sabi niya, para hindi na kayo mag-proofreads. Proofreads is ganito, itong ginagawa natin. Proofreading is hinahanapan natin ng, kumbaga, hinihimay natin. Saktong chuchu train. Chuchu train is train of thoughts. Gusto yung spoon feed. So, ang punto niya dito is, siya na nagbe-breakdown ng style niya para hindi na i-break it down ni Looney. Right? Or yung katulad ng ginagawa natin. Chuchu train is train of thoughts. Tapos, sabi niya, kung gusto niyo ng spoon feed, nga. Ayan. So, ipinapamukha nga niya kay Blacksmith yung difference ng pen game nila, which is I was saying earlier. Kaya niya ginagawa yon, kaya niya in-expose yung style ng pen game niya sa lahat, para ma-expose din kung gaano ka hina or weak yung pen game ni Blacksmith without directly citing that. So, 'di ba sa niya nga or yung spoon feed. Binabata niya si Blacksmith habang pinapalamon niya ng sulat niya. Nagigets niyo? Binabata niya si Blacksmith in terms of pen game. Sa pamamagitan ng pen game niya, pinapalamon niya ng sulat niya. Spoon feeding. Nga, siya na mismo yung nagbibigay. Pangatlong linya, kung walang bayad, no deal, I'm real. At kung mayroong sobre, ma'am, I deal. Ayan. So, deal or no deal. Tapos yung tanim droga. Alam niya na yan. Yung tugmang preso. And kung meron pang ibang, meaning itong kung walang bayad, no deal, I'm real. Kung merong sobre, ma'am, I deal. Baka meron kasing baka merong insider, double meaning or entendre. Pero yung nakuha ko, outside perspective is deal or no deal at saka yan nga yung tanim droga na yan. Nagustuhan ko rin yung chimera, na-explain ko naman yun, chimera, fusion ng iba't ibang hayop, Pipe and MJ. So, obviously, itong round 1 kay GL, maganda naman yung pinakita ni Blacksmith, no? Hindi naman siya walang kwenta or mahina. Kung hindi lang siguro si GL yung kalaban niya, hindi ganitong level kaagad sinimulan, sinet ni GL yung tone, at least didikit. Pero that does not mean na pangit yung pinakita ni Blacksmith. Marami rin naman tayong nakuha doon na maganda. Cool, calm, collected, trying to show it na maganda yung character na piniplay out dito ni Blacksmith na siya ay top tier, diba? Cool, calm, collected lang yung style niya. Hindi nga lang siya working kasi sobrang lakas at saka napaka-convincing talaga ng dalang material ni GL. Line per line, makikita mo yung pinakaiba ng technicalities nila. Isang technical in the aspect of delivery at saka line, di ba, pagbibiyak ng syllable, which is Blacksmith. Isang technical naman in the form of ideas, artistry, overall creativity, at saka intellect. Yun. So, to me, this one is a little obvious. First round kay GL, and meron ng foreshadowing again kung ano yung buong concept nito, di ba? Yung una, tamad daw siya, pangalawa, greedy na siya. So, alam na natin to, no? Ito ay papunta sa, 7 deadly sins.
Okay, round 2. Game! Lanseta na naman. Kala ko naman, pambihira. Kakapaulit-ulit yung naggamit ng lanseta, yung lanseta tuloy humihina. Kung hindi ka mag-iisip, palitan yung estilo mong wig na parang naghihimagsik. Sigurado ako walang halo na shit, ikaw ang unang magiging panalo ni Bagsik. Delikado to mga pare, ganyang klase ng atake. Kahit gas-gas linya, di nabalik. Basta kumonekta sa kalaban, isasali. Di malabo kay Bagsik tumadali, lalo pa kamukha mo yung kapatid mong babae. Real talk, parang si Lipcram, bungal. Kulit ng itsura, check yung photos niya, nakangiti pa ang puta bago ka. Grabe naman yung angle. Grabe naman yung angulo na yun. Kay Bagsik daw madali. Kasi Bagsik mahilig sa bungal. Ang ganyan. So, naman yung angulo na yun. Ang ganyan ulit ha. Real talk, parang tumadali, lalo pa. Basta kumonekta sa kalaban, klase ng atake. Kahit gas-gas linya, di nabalik. Basta kumonekta sa kalaban, isasali. Di malabo kay Bagsik tumadali, lalo pa kamukha mo yung kapatid mong babae. Di malabo na ay Bagsik na madali. Alam pa, mukha mo yung kapatid mong babae. Double meaning, madali, matalo ni Bagsik. Dahil at that time yata, wala pang panalo si Bagsik. At saka, madali kasi na babae. Ayun, pakinggan yung susunod na linya. Real talk, parang si Lipcram, bungal. Bunga. Grabe naman yan ha. Sobrang insider, ano to, napaka-juicy na itong ano to. Balita na to ha. Si Bagsik mahilig sa bungal ha. Kulit ng itsura, check yung photos niya, nakangiti pa ang puta bago ka mag-ayos ng verse dyan, yung ngipin niya, paayos mo muna. Alam niyo karayom ng GL? Yung kapatid mo, sayang tingle. Sobrang pangit ng yung sister. Yung mukha ang sama, masama pa kay Hitler. Talagang nakakagigil, sigurado ako mamamatay siyang single. Pinapanood mo lang ako dati, ngayon sa harap mo nagkukupal. Anong pakiramdam pare, nakita mo na ako sa personal. Mag-artista ka na lang ulit, pekto. Battle is life, battle is life. Sirahain ko buhay mo dito. Train of thought, ang dami mong alam. Pag sinapa kita ngayon, sigurado ako tatakbo ka lang. Sinong nakakita ng kanilang sinakyan? Kanina sa harap pa dinaan, nagbabaan mga dugyot, siksikan pa mga yan. Kaya nga naisip ko, ang tibay mo naman. Asan yung train of thought mo, ba't nakikisakay ka lang? Nahinaan siya sa wordplay. Kakapanood kay Unico. Unicong maloloko mo ko, estupido. Pinagtripan ka ng tadhana, tipong sa mata ka pinana ni Cupido. Cupido, pag train of thought, corny mo. Kahit magsanay ka pa dyan, lugi to. Well trained to sa Japan, saluhin mo, bully to. Wala ka ng believer, bistado, walang tirap. Karera niya ititigil, mas danyotong mapulikat. Alaga mong name sir, munti ka na sumikat. Nasayang yung GL kasi hindi ka nag-ingat. Yo, seryoso. Gusto mo muna magpasalamat sa sunugan sa pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Kasi matagal na tong si Lodi, spit ng spit. Kahit one... Basag. Sabi kanina pa naman ni Blacksmith, di ba? Anong paramdam na yung idol mo ngayon kaharap mo na? Ginanon lang. Thank you sa pagbigay ng platform. Kaya si Blacksmith, grabe, parang nobody si Blacksmith. Dimension. Gusto mo muna magpasalamat sa sunugan sa pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Kasi matagal na tong si Lodi, spit ng spit.
Kahit one dimensional lang siya, tapos pilit na pilit, real talk, yung pangatlong GL. Inggit na inggit, kasi imagine, bano ka pa nun, tapos kay Apex nag-isapaw. Nakipagpataasan ka ng ihi doon sa haring araw, wow! Ang kaso, sa espada mo, natetano. Kinalawang din ng Muse, tinapat sa haring araw, nagmistulang Icarus sa Isus. Pero sana, Ayan, si Icarus, another mythological character yan. Ayan, meron siyang wax na pakpak. Tapos sobrang saya niya, nakakalipad siya. Sabi sa kanya ng parents niya, huwag siya masyadong lalapit sa araw kasi nga wax malulusaw. Matigas ulo niya. Lumapit siya na sunog. Nalusaw rather yung kanyang wax na pakpak. Ayan, nasa kayo. Ayan, ito yung version na yung unang version nito nabasa ko na. So this one is yung bagong version. Mas updated daw ito. Ayan, so basahin niyo, maganda ito. all kasi sa'yo na yung million views. At ayoko nang isugar ko. Ito na yung bitter truth na pati batchmates ko mapanakit sa aking kwento. Kasi si Zenlook, nakalaro yung arkitekto. Si Sequence, well, respeto kay Tipsy. Pero in summary, this rapper is envy. Really? Especially sa mga highlights mo kasi sabi niya kay Michael Ju, bitch, please! Akala mo Mike, business, dismiss. Hindi kasi Mike ng Grizzles, Memphis. Grizzles, Memphis. Talaga? Popolsen yan ang tawag mo kay Mike Conley, Mike Connors. Alam ko may Nestor sa ito, Kyle Irving. Pero yung sa'yo, di ko maatim. Yung iba, isang player lang. Yung sa'yo, buong team. Sa team. Siguro may na-injury sa ginawa mong Grizzles. Nakakawa dyan si Cripply, ginawa mong cripple. Change topic. Kasi yung past, it doesn't matter, man. Pero Grizzles talaga, mas grabe pa yan sa Bomberman. Change topic, man. Pag tayo dyan mag-settle, nakakahiya kay Looney, Abra, Ron Henel. Sabi niya sa fuckboy na si Batman, siya si Pacman kasi kumakain ng period. Talaga? Saan galing yung story? Pag fuckboy kumakain ng period, totoo ba yun, Boss Georgie? period, ipa-starter ka. Dot, yung verse di mo ma-finish. Ayaw kumain ng period pero in-spit mo ellipsis. Shit. Ayan, ellipsis. Ellipsis is yung dot, tatlong period yan. May kita niyan, punctuation yan. May kita niyo yan sa, di ba, pag to be continued, di ba? To be continued, tas dot. Right? So, ibig sabihin kasi ng dot, there's many more to come. Yan, parang coming soon. Pag nag-ellipsis ang tawag doon sa punctuation, diba? Exclamation point, question mark, yun naman is a comma, yun naman yung ellipsis, yung tatlong dot na yun. Kaya sabi niya, dot. There's many more. Tapos sabi niya gano'n, di ba? Nagpanay stutter ka. So, hindi ka makapagsalta na maayos, puro ellipsis, dot. Kasi, hindi mo nga ma-spit lahat dot. Ang galing. Kasi siya raw si Blacksmith, yung rapper na may bilang, solid buy. May bilang, kaso time bomb, gayon ka mag-suicide. Harakiri, kamikaze, kahit ano ang iyong gusto. Pinanday mo mga linya, pinapatay ka ng gusto. Binalik ko nakaraan ngayon. Ang galing, harakiri, saan yan? Harakiri, kamikaze. Parehong form of killing yourself, killing oneself for honor. Yan yung Japanese style yan, di ba? Na pagpapakamatay, suicide. Tapos sabi niya, pinanday mo mga linya, pinapatay ka ng husto. Ibig sabihin, yung mga lines na yun, di ba nila line map niya, yun nga yung ginagamit ni GL para ipampatay sa kanya. So, ang dating is, dahil ikaw gumawa nun, is harakiri or kamikaze, which is pagsusuicide. Grabe! Ay. Pagkikita mo, Diyos ko, ikaw naman yung Pacman hinahabol ng multo. Takbo! Kasi John James nga, in short, JJ. Tapos si Apex, si Mark. Di ba obvious? Si JJ at si Mark, the Fast and the Furious. So, si Mark yung Ayan, Fast and the Furious. Fast and the Furious na movie, tsaka JJ, tsaka si Mark. Fast and the Furious para sa mga basketball fan. Ano yan? Hinebra yan, di ba? Mark Kagiwa, tsaka JJ Helterbrand. Yan ang tawag sa kanilang dalawa, di ba? The Fast and the Furious.
JJ Helterbrand, and Mark the Spark Kagiwa. Furious kasi halimaw yung si Mark, the Fast and the Furious. So, si Mark yung nag-furious kasi halimaw yung baon. Ikaw naman nag-fast kasi hindi ka lumamon. Oh, Joker! Dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon kahit kalmado tignan. I step up to the plate kahit di makabasag pinggan. Na ito ay feeding program. Mukhang mukbang na huser. Walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order. Top tier o bottom feeder, overcooked o plain raw. Kung battle rap may food chain na ako yung chainsaw. Nalagari, mga pangil, carnage yung momentum. Kung battle rap may food web, hindi ako yung venom. Oo, nagka-mark ka na sa spotlight, ngayon GL na lang. Kasunod ng haring araw, black hole na lang. Pero blacksmith ka lang. Lahat sa akin edible. Nakaligtas sa Apex, hindi sa Apex Predator. Kahit haring araw o yung Venus pa yan, yung Stargazer o Luniverse pa man, katakawan, galawakan, malalamon ang iyain, kasi oo, black hole, walang makakatakas sa akin. Busog na second round. Before I get to the second round, nakalimutan ko ng bumate. I just want to give a huge shout out kay Jeboni, Monton, Welray, Labagala, Kenty, Mashmilo, Vincent Mizal, Seraph Rex, okay, Rent, Keseline, Realce, Sean Justin, JM Domingo, Rico Javier, shout outs to you, brother, everybody in Australia, at saka si Dre Nash. Ayan. I'll give a huge shout out ulit mamaya sa iba nating mga kapatid nandyan. Alright. So, round 2 ni Blacksmith. So, nakakatawa, hindi ako makamupo dun sa si Bagsik daw. Mahilig sa mga bungal. Grabe naman yung grabe naman yung angulo na yun, no? Real talk pa daw yun, ha? Oh, yung angles niya, si Bagsik, tapos yung kapatid na babae, tapos nag-style breakdown din naman siya dito, tas mga selfie bars. So, sa round 2 ni Blacksmith, isa lang yung nagustuhan ko na linya. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less. Meron siyang isang magandang linya kanina eh. Kaso, nag-stutter siya right after niya binuga yun. So, parang it was a missed opportunity for me. Pero nagustuhan ko yung sa niya, pag train of thought, corny mo, kahit sanay ka pa dyan, kahit magsanay ka pa dyan, lugi to, well trained to sa Japan, saluhin mo, bully to, bullet train, at saka bully, na alam mo yan, yung bully, at saka bullet train. Okay, yun yung nagustuhan kong linya dito kay Blacksmith sa round 2, pero pinakamalakas sa akin dito is yung kay Bugsy talaga. Joke lang. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less, pero para sa akin, ito yung, quotable para kay Blacksmith. Okay, round 10 naman ni GL. Ito yung mga angles ni GL, no? Si Apex, Line Marking, tapos yung Grizzles, Style Breakdown, Selfie Bars, at saka yung Cosmic Bars. Yun yung mga araw, black hole, stars, and all that. Okay, ito naman yung mga linya na nagustuhan ko kay GL for second round. Sabi niya, alam ko may Nestor Asaito, no, Kyle Irving, pero yung sa'yo, di ko maatim. Yung iba, isang player lang. Sa'yo, buong team. Kasi nga, nagkamali siya ng Grizzle. And I love this kasi he is still continuing. Ito yung sinasabi ko, how he is woven yung theme, di ba? Yung mga underlying theme. Kasi meron siyang major concept dito, which is obviously Seven Deadly Sins. Kung ginagawa naman yung obvious yun, kanina pa. And meron yung mga secondary theme or layers na sinusundan niya, which is basketball, di ba? Round 1, tapos round 2, meron pa rin siyang basketball, tapos yung correlated na mga MC, di ba? Sa round 1, meron na siya nun. Dito, dinugtong niya na. Ayan, sila Ron Hennel, sila Abra, si Apex, dahil nakalaban nga niya, si Zenlock daw, nakalaban si Apoc, tapos si C9, si Tipsy, tapos si Badang, di ba? This Rappers Envy. Ayan. Tapos second line naman na nagustuhan ko, sabi niya, dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon. Kahit kalmado tignan, I step up to the plate kahit di makabasag pinggan. Ano yung I step up to the plate kahit di makabasag pinggan? Ayan yung irony. I step up to the plate is that you take the challenge. Step up to the plate, it's a baseball reference. Kasi di ba mga plate yun? Yung tinutungtungan live, sabihin, ikaw na yung batter or ikaw na yung pitcher. Ikaw na yung magsaserve, whatever position that may be. Tsaka yung step up to the plate na
you are up for the challenge kahit di makabasag pinggan, which is a demeanor naman, yung cool, calm, collected, medyo mahiyain, 'di ba yun yun. So he's taking the challenge nga daw kahit na yung demeanor niya is di makabasag pinggan. Dahil ito ay feeding program, mukbang na huser. Feeding program, mukbang, alam niyan. Walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order. Eto na naman, irony, hierarchy is pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, hierarchy, yan yung structure of order. Halimbawa, president, vice president, senate president, speaker of the house, tapos equal niyan is yung Supreme Court Justice, tapos meron din yung sa DOJ, Secretary. So, yun yung hierarchy or hierarchy of order. Pag sinabing hierarchy, merong pagkakasunod-sunod mula sa greatest papunta sa least or mula sa least paangat sa greatest. Ladder po yun. Tapos sabi niya, dahil ito ay walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order, sunod-sunod yung paghingi o yung order, top tier or bottom feeder. Ayun nga yung sinasabi ko, di ba? Hierarchy. Ayan, greatest to the least to the greatest. Top tier or bottom feeder, overcook or plain raw. So, pinapakita nyo yung both extremes of the pole. Top tier, bottom feeder, overcook, plain raw. Kung battle rap may food chain, ako yung chainsaw. Gets nyo kung paano niya kinorelate yung chainsaw sa food chain. Kasi yung chainsaw nga yun, pamutol ng 'di ba? Yung chain na word at saka yung food chain. Lalagare mga pangil, carnage yung momentum. Carnage is yan, symbiote, 'di ba? Ah, symbiote siya ng lahi ang alien, lahi yan nila Venom, nila Null, at saka kung battle rap may food web, edi ako yung Venom. Ayan, inulit niya ulit yung correlation na yun. Tapos gagamitin niya ulit yung na ulit yun, correlation na technique na yun na sinasabi ko nga dito. Sabi niya, Carnage yung momentum. Si Carnage kasi, he goes by momentum. Hindi siya mapipigilan yung type of symbiote na yun, di ba? Habang marami siyang napapatay, habang tumatagal yung laban, habang nagpo for long yung battle is mas lalo siyang lumalakas. So momentum. Kung battle rap may food web, food chain, food web, parehas lang yon ng meaning. Di ako yung Venom. Dun niya naman dinugtong yung web. Dahil kung tutusin nyo, si Venom, wala naman siyang web. Tama? Symbiote siya eh. Para siyang goo. Diba? Parang yung mga, uh, goo. May tawang term doon eh. Yung laruan ng mga bata. Ayun. Pero dahil food web, yung web na Spider-Man, correlated naman siya kay Venom. Ito yung perfect exposition ng paano yung correlation. Hindi lang siya basta word association, rather correlation. Hinahanap ni GL yung paano niya maidudugtong o yung relationship or relevance ng isang thought or isang bagay papunta sa isang bagay na hindi nabe-break yung theme or yung thought ng kanyang kino-convey. Yan. And bottom line nito, ako yung wawasak sa lahat. Kasi si Venom, 'di ba? He eats everything. Ganun din si Carnage. Yung mga symbiote kasi, just to let you know anong kinalaman niya no, bago ako mag-move forward. 'Di ba? Feeding program, mukbang, and all that. Yung mga symbiote po kasi, lagi silang gutom. Ayan, pag napanood niyo yung Venom ni wow, ng Sony, ano pangalan to? Tom Hardy, 'di ba? Ang isa sa mga challenge ng mga symbiote is para ma-quench or yung kanilang gutom, yung hunger nila. Kailangan yun dahil lagi silang gutom, mataas yung kanilang appetite. Kaya 'di ba lahat ang hinihiling palagi ni Venom kapag bad guy ba pwede mong kainin ko yung ulo, alam mo yun? So lagi silang gutom, kain sila ng kain. Kaya yun yung kinalaman nung feeding program, mukbang, hierarchy, sunod-sunod yung order, bottom feeder, plain raw, kasi si overcook or plain raw. Si Venom kasi tsaka yung or mga symbiote in general, kahit na luto or hilaw, kinakain nila. Yun yung sinasabi yung overcook or plain raw. Kung battle rap ay food chain, ako yung chainsaw, lalagari, mga pangil carnage yung momento. Kung battle rap ay food web, di ako yung Venom. Ako yung kakainin ko lahat. Lahat yan, pasok sa aking,
meal or sa aking appetite, 'di ba? Kasi merong mga herbivore or carnivore, siya lahat parang si Venom kinakain niya. Ay, ta's napunta na nga 'di ba dun sa apex predator, kaya niya naidugtong yung apex predator. Now, third line na nagustuhan ko sabi niya, "Kahit haring araw o Venus pa yan," haring araw is si Apex, kanta niya yun, 'di ba? Or Venus pa yan, si Ron Henley, kanta ni ano yun, Ron Henley. Yung Stargazer or Looniverse pa man, si Abra at si Looney. Katakawan, kalawakan, malalamon ang hiyain. Kita niyo na? Ito yung karugtong na naman ng train of thoughts na yun, na si Venom at Carnage or yung mga symbiote, lagi silang gutom. Ayan, laging gutom, katakawan na yung kasunod, 'di ba? Katakawan, kalawakan, malalamon ang hiyain o black hole, walang makakatakas sa'kin. So yung black hole, according sa mga astrophysicists katulad ni Neil deGrasse Tyson, 'pag pinakinggan niyo yung mga ano niya, exposition niya is that lahat, even yung light nagbe-bend kapag pumasok or nalapitan ng black hole, light mismo ha. So everything, may it be a moon, a planet, or anything, it's like a big vacuum cleaner, sabi ni Neil Tyson deGrasse, na ina-absorb niya, kinukonsume niya lahat. So, yun na naman, parang Venom, lahat pasok yan sa kanyang sa kanyang kinakain, lahat yan kinakain niya, ganun din yung black hole. Okay, so, um, round 2 obviously kay ano pa rin 'to, GL. Kasi parang feeling ko mas mahina itong round 2 ni, ah, Blacksmith sa first round niya. Si GL naman mas malakas yung round 2 niya sa round 1 niya. Palakas si GL, pahina si, Blacksmith. Yung lawak pa lang ng reference, alam mo yun, pareho silang technical pero yung difference kasi talaga is yung lalim at lawak ng substance. Yung reference game pa lang nila, nakikita niyo naman, naririnig niyo naman ba astrophysicist na yung mga kino-quote dito ni ni GL, tapos bungal daw yung kapatid na babae ni GL, 'di ba? So makikita niyo yung difference. This is also an effective exposition of weakness. Yung point ni GL na si Blacksmith is one-dimensional lang. Tapos pinakitaan siya ni GL na ganito yung depth, ganito yung lawak, ganito magpamalas. So yung material ni GL is prime example of to me complete. Hindi lang siya basta, oy, balance, but to me rather complete. Kasi parehong aspect nasagasaan ni GL ng hindi pretentious. Hindi siya pretentious. Halimbawa, what do I mean by that? Kasi siya dito, nakita niyo nag-joke siya, tsaka nag-bar siya, right? Pero same material, parehong matalino yung backbone. Nagigets nyo? Kumbaga, pwede ka naman mag-jokes at pwede ka ring mag-bars in the same material na parehong matalino yung backbone. Hindi naman po pwedeng pag-jokes dapat sobrang babaw lang, tapos pag-bar sobrang talino. Kasi ito yung sinasabi kong complete material dahil sinagsaan niya yung pareho ng iisang material, second round, jokes at saka bars, pero yung backbone niya, hindi naman nagbago, matalino pa rin even dun sa jokes. Matalino kasi psychological looping yung ginawa niya kanina. O sige, move on na. Tapos ibinabalik niya. Ang tawag po dun psychological looping or doubling down sa mga comic, no? Yung psychological looping is that meron kang isang anchor, magba-branch out ka, tapos babalik ka ulit doon. Which is sinabi niya, oh, okay na yun, okay na yung Grizzles. Dapat binabalik niya ng binabalik doon. Doubling down naman ang tawag doon sa mga comic, sa mga stand-up comedian. So, this is very complete, no? I can, this is as perfect around can be. Ang ganda talaga ng mga natural progression ng choice of words ni GL. Nakikita niyo 'di ba, sabi ko yung food web, food chain, papunta kay Venom or mga symbiote, Carnage, Venom, Apex Predator, napunta sa black hole, lahat nagma-matter talaga. It makes sense rather, it adds up. Maganda yung natural progression, very elegant. Yung presentation, choice of words, top tier, naho-hold niya yung thought ng lumalaki lang yung thought, naho-hold niya yung main thoughts, lumalaki lang yung nasasagasaan niya na ideas, pero hindi talaga nawawala, hindi ka naliligaw kung bakit na napunta dun. Um,
This is very convincing round for me na kay GL to. Okay, punta tayo kay ano, kay third round tayo. Oh, third round na pala. And another thing about dun sa pagiging complete, hindi balance. Kasi imagine niyo, halimbawa yung material mo merong ano, talino, yung mga bars ng talino, halimbawa kay Balakid o kaya kay GL. Tapos yung jokes nung material mo ano, halimbawa Badang at saka Saito. 'Di ba? Parang hindi suwabe, eh. Hindi suwabe na hindi porket nag-bars ka tsaka nag-jokes ka, balanse na 'yon. Dapat kumpleto. Dapat may iisang backbone na tinatayuan 'yon. Kung matalino yung pinaka-backbone ng sulat mo, o puwede ka naman mag-bars at saka mag-jokes, eh. Basta yung backbone, hindi ng material mo, ang sulat mo, hindi siya nako-compromise. Right? Imagine niyo, bars mo Balakid tapos jokes mo Badang, 'di ba? Ano 'yan, kasi si Balakid nagjo-jokes din naman. Ayun lang. Okay, let's go third round. Pero para sa akin 2-0 na 'to. Game. Round 3 game. Mula nung tinanggap ko siyang kabatel, buhay ko nanlamya. Puro problema di tumigil. Para na rin sinasadya. Ultimo flight ko na-hassle. Panay pangitain, di maganda. Kala ko swerte yung GL, tangina mo, malas ka. Para baril ko maiwasan, kamalasan yan ang pinanggipit. Pero di mo ko natakasan, kaya tatamaan, may bala to sa puwet. May bala. Ang kapal ng mukha. Simot, hinamon pa talaga. Oo, marunong ka magbaliktaran, pero parang kakaiba. Reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Anong reverse? Diretsuhin mo nga ako. Reverse reference with acting. Ginalingan mag-imbento. Pangit mo ka banding, nagbabaliktad ka ng kwento. Parang ribbon cutting, parang chess move, parang Yu-Gi-Oh, parang Deadpool. Ganyan ang mga banat. Ikabit yung parang dun sa parang, para parang ang lawak. Parang ka ng parang, parehas kayo ni J Black. Diyan sa train of thought mo, ako yung bababa. Panay sa parang naglalaro, ayan nadadapa. Naging mabagal takbo, o di ba halata? Kasi yung train of thought mo, puro para nga. Pag nagagalit to sa battle, tunog tsaro. Sample, binubuhos ko lahat, mabasag lang yung baso. Okay, binubuhos ko lahat, gas-gas na yun. Mabasag lang yung baso, ang kulit ng koneksyon. Tanungin kita ha, huwag ka magagalit. Pag nabasag mo yung baso, o nabasag mo yung baso, ano mangyayari? Diba? Ano mangyayari? Hindi magbubugbog to. Magbabasag ng baso, mambububog to. Umaasta ka kaso, ang hinhin mo pakinggan. Magbabasag ka lang ng baso, di ka makabasag pinggan. Paano ka magtuturo ikaw mismo palpak? Ito sapol sa guro, yung bigay isang bagsak, tinuldukan ko na tongwak. Sobrang talas ng sulat, yung sugat saksak. Mukhang nagulat siya kay Black. Kamustahin natin ang Leyte. Hello, I am back. Wala nang problema sa kuryente. Uuwi ito, malakas ang shock. Sobrang talas sa akin lapis kada taba sa'y putol. Ikaw mukhang may rabis, ang lakas makaulol. Ako yung panday dahil sa patalasan promotor. Ikaw yung pantasa kasi saksakan ng purol. Round 3 na! Ito na yung GL na pang-5. Yung may galit. Blacksmith, matapos malaman sa round 2, ito na yung hard shit. Kasi ang tanong, ba't pinapalakpakan? Ang sagot, simple lang. Kasi taga-Japan o international. Stupidong logic, pero solid yung optics. Isang fact-up example ng Pinoy pride na toxic. Kasi sino ka ba? Tangina, feeling top tier, yaks. Tas pasalubong mo raw medyas.
Man, it sucks! Pero overseas facts. Kaya bias yung trip. Isilin mo lang sa balikbayan box, mamumukhang branded yung chip. Oo, medyas nga lang. Yun yung metaphor na rin. Na pagdating mo sa Pinas, nasa talampakan ka pa rin. Kasi imagine nyo, kung nasa Motos to, o Fladway, o kahit Rapolo, magiging standards ba yan? Standard lang yan! Kasi who the fuck are you? Seryoso. Yung jokes ba malamanda? Malarafyan ba yung bara? Malazaki ba yung galit? O kailangan ba ng racket? Di ba hindi? Kaya bakit? Hindi naman holistic, Boss Lods. Walang logic yung logistics. At alam kong alam mo yan in your own way. At Hindi holistic, ibig sabihin hindi kumpleto. Ibig sabihin po ng holistic, kumpleto. Walang logic yung logistics. Ibig sabihin, hindi niya daw makuha yung punto. Bakit? Logic sa logistics. Logistics is yung travel, di ba? So, hindi daw niya makakuha yung punto. Bakit itinravel pa ni Looney si Blacksmith sa Japan papunta sa Manila? Wala nga daw, walang kwenta. Yun yung punto niya. Walang logic yung logistics. Hindi naman daw holistic. ito yung substance na di mo kayang mag-wordplay. Oo, pero sa Japan, solid kang haligi. Dapat prouder ka, dude. Kayo ni MJ yung baterya, yung power sa hood, pero dito, disemboweled sa room. Devoured, consumed, butas-butas na tong pader na parang Tower of Doom. Kasi aking rounds ay parang Gatling gun sa daming shot. Unexpected aking plot. Bullseye sa warning shot. Hit and run sa parking lot. GL sa battle rap, yung upgrade na naganap. Oo, maraming selfie bars kasi joke yung kaharap. Ako yung literal na no one. Ako yung virus ng palo. At yung tangan kong estilo, infectious sa laro. Oo, di man nagkampiyon pero naging sick kaaway ko. Kaya't corona man ni M-Side may halong laway ko. Ano? Ambog na ba ako? Yung pang-anim na GL nga dado. Mayabang masyado ang kaso. Lahat ng yan planado kasi round 1 ako'y tinamad. At naging ganid sa laban round 2 na inggit. At puro katakawan round 3 na galit. At puro kayabangan kaya't gets na nga yan. I-comment nyo na. Alam nyo na yung reference. What it really means. Oo, natalo nga kay M-Side but I've been deadly since. So, Johnny, since yung persona na aking palak, sir. Oo, Grabe, nakakakilabot. Nakakakilabot yung mga linya dito ni GL. Time. Johnny Sins yung persona sa daming karakter. Pero anim pa lang yun, di ba? Pasan yung kalibugan. E di yung asawa mo, idamay natin sa kwentuhan. Kasi yung misis mo, gusto kong hindi. Pas na dun. Gasgas na yun. Skip natin pampito kasi last na yun. Ganon. Ganon yung dedication. Lyrical at ganon yung revelation biblical. Si Blacksmith, sa sunugan, simpleng workshop mo, magpapanday ka ng espadang pang flip top mo, hindi. Ito yung judgment mo, wala nang win or lose man. Ang sunugan ay impyerno, kaya nga may Cerberus dyan. Kasi Cerberus, yan po yung aso ni Hades ng tatlo ulo. Nagbabantay yun sa gates of hell. Kaya sabi niya, impyerno, yan, kaya may Cerberus dyan, which is, yun nga, yung three-headed dog ni Hades yun. Again, mythological creature po yun. Hades is one of, di ba, king of the underworld. Zeus, Poseidon, tapos Hades, king of the underworld. Nagbabantay sa gates of the underworld yung Cerberus. buo mo lang yung verso, linalaro ko yung konsepto. Sa salita ka nakasentro, ako sa buong proyekto. At hindi na makontento sa mga punchlines to. Ginusto mo stepping stone, kaso landslide to. Kasi hindi ka golden boy, masyadong malalim yung laro. Kahit mag-mine ka ng mag-mine, hindi to sa'yo. Bara-bara lang yung bara, di makita pressure. Walang ginto, galing Japan, Yamashita treasure. Kasi blacksmith ka lang, walang kinangang yung bato. Simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo habang ako. Ako yung Haring Midas. Ngayon hihinto ka na. Ito na yung finishing touch. Ayan, ginto ka na. At last, kung sakaling judge ang battle, Abra, sorry sa time ko. Na-multitask yung mind mo. Kaya para di ka na ma-hassle, ito na lahat ng lives ko. What can I say? Guys, alam niyo, body bag. Sa next ng round ni GL, di ko alam. Pero again, still props pa rin kay Blacksmith. And before we get to that, I just want to give a huge shout out, okay, kay Juan Carlos Ibanez
Seraph Rex, Osako Official, Jeff Pagaduan, Bormones Condemanor, Dorico Frederick, and of course my brother Sean Memphis from Norway. Shout outs to everybody from Norway. That's my brother right there. Sean Memphis. Okay, pero still respect. Kahit na alam natin yung obvious na nanalo dito, ang sasama na ugali. Para ipa-review sa akin 'to. Ang babad ninyo, sabi nga ni Cripply, ang didibel nyo. Bakit niyo pina-review sa akin ito? Okay, let's talk about respect kay Blacksmith. Let's talk about his third round. Third round the Blacksmith, ito yung pinaka-angle niya style breakdown. M- Malabo talaga dahil ang dami niyang slip up doon and hindi na natin nakuha yung pinaka ano nung gist nung kanyang third round gawa nga ng parang naging chop suey, 'di ba? Dahil ano siya eh, nagputol-putol. Pero meron akong linya na nagustuhan dun sa kanya, reverse reference with acting, ginalingan mag-imbento, pangit mong kabanding, nagbabaliktad ka ng kwento. Solid yung thought at saka yung wordplay dito yung reverse kasi totoo naman, obvious yun. Yun yung pet peeve ng mga tao kay GL, yung reverse na yun. At nagbabaliktad ka ng kwento, di ba? Pangit mo kabanding, ibabaliktad ka ng kwento, sinungaling ka, hindi totoo kasi nga puro reverse yung sinasabi o binabanat ni JL. Okay, kay JL naman, third round, yung toxic Pinoy traits, pen game, selfie bars, tas yung direct comparison. And again, tinuloy-tuloy pa rin niya yung mga layering theme niya, katulad nung, uh, tawag dito, yung, uh, Limutan ko. Yung layering theme niya dito about din sa mga associations, 'di ba, ng mga tao na nandiyan sa audience katulad ng kanyang battle kay M-Site, yung mga may kinalaman na battle MC. Hindi siya actually call out, hindi rin siya pandaramay, but it's a layering theme na sinusundan dito ni GL. Encapsulated dun sa kanyang major concept which is Seven Deadly Sins na grabe. Ang lakas talaga nun. Tsaka yung kay Looney, 'di ba? Yung layering team din nun na dinugtong niya simula pa yun kanina, 'di ba, yung kay Looney tapos yan sila Apex, mga layering, team yan. Yung kay Looney ba walang logistics, hindi holistic, walang logistic. Number one, ito yung line naman na gusto ko kay GL. Round one, ako tinamaan at naging ganid sa laban. Round two, nainggit at puro katakawan. Round three, nagalit at puro kayabangan. Kaya't gets na nga yan, i-comment niyo na alam niyo na yung reference, what it really means. Oo, natalo nga kay M-Site, but I've been deadly since. So, dito niya na nga in-unveil kung ano yung pinaka-concept ng material na kanyang pinipresent sa atin, which he made obvious naman since round one dahil sa mga emphasis niya about sa, okay, kitamaran, naging ganid, which is seven deadly sins. And I like how yung transition paano napunta dito, not only yung unveiling or presentation netong ano na 'to, netong linya na 'to, rather kung saan nanggaling 'to dahil nanggaling ito 'di ba yung corona ni M-Site may halong laway ko which is a COVID reference dahil, ah, during that time nung nakalaban niya si M-Site sa buhay I believe, ano pa yun, eh, closed door battle pa 'di ba, sa barracks pa and, yun yung kasagsagan ng pandemic so may kinalaman tapos yung pandemic pa ang transmission nun is 'di ba yung laway. And then si M-Site also adapted yung pen game or yung writing style ni GL which is train of thought. So lahat yung ano na yon, yung woven na internals at saka layers ng meaning na yon, naitawid niya, naipasa niya dito sa linya na to. I've been deadly since dahil yung coronavirus, 'di ba, deadly naman talaga and yung idea na mas lumakas pa siya simula nung natalo siya ni M-Site na another good way paano mo i-defend yung sarili mo sa iyong pagkatalo, 'di ba, sa iyong defeat. So it's really nice yung corona, laway, sabi niya 'di ba, isa daw siyang virus parang from Leyte and all that. And then itatawid niya ito doon sa another doubling down of this unveiled na ano concept which is yung Seven Deadly Sins nga. Sabi niya, ito sa number 2 niya na linya na nagustuhan ko on this third round, pero 6 pa lang yun, 'di ba? Oo, kasi hindi naman niya sinabing ano, eh, Seven Deadly Sins. Ang sabi niya lang, I've been deadly since. Pero 6 pa lang yun, 'di ba? Asan yung kalibugan? Eh, di yung asawa mo idamay natin sa kwentuhan. Kasi yung misis mo, gusto kong hindi, pass na dun, gas-gas na yun. Skip na natin pampito kasi last na yun. Ganun yung dedication lyrical at ganun yung revelation biblical.
M grabe mag-correlate at magtahi si GL ng isang material or ng isang concept and paano niya nahahawakan yung thought na yon that makes sense sa isang snowball effect. Nage-gets niyo? Habang magsisimula siya sa isang concept from the beginning, that concept meron siyang mga interwoven na layers. Hindi yung linya yung nilalagyan niyang layers, yung concept mismo lalagyan niya pa yun ng mga underlying na layers ta's idudugtong niya yun, maitatawid niya yun hanggang dulo. So, that only goes to shows talaga yung lyrical dedication ni GL in terms of creating his material. And yung pinanggalingan nito is what? 'Di ba sabi niya, I've been deadly since. Oo, Johnny Sins. Johnny Sins kasi maraming karakter. Johnny Sins, kilala natin yan, adult star yan na lalaki. And then, yung maraming karakter, pinanggalingan pa yan sa first round. Sabi niya, di ba, parang Akata split personalities. And then si Johnny Sins, marami naman talaga siyang piniplay out na character. And then, ano yung hindi niya daw nabanggit? Last. Imagine mo, Johnny Sins character tapos papunta dun sa isa sa mga deadly sins na hindi niya nabanggit, which is Lost. Sabi niya pang-anim, pero anim pa lang 'yun, 'di ba? Asan yung kalibugan? Hindi yung asawa mo idamay natin sa kwentuhan kasi yung misis mo gusto kong hindi pas na dun, gas-gas na 'yun. Double entendre din yung misis mo. Ano, pas na dun, gas-gas na 'yon. So alam niyo na 'yon, gamit na daw or luma na yung bara na 'yon, yung damay asawa, damay anak na anggulo, luma na daw 'yon, tsaka yung gamit na. Skip na natin pang-7 kasi last na 'yon, which is last na kalibugan niya tsaka last na huli na. Dahil yun yung hindi niya nabanggit, out of the deadly sins. Gano'n yung dedication lyrical, which I've explained. Gano'n yung revelation biblical. Revelation is a book of, the last book of the Bible sa New Testament 'yan. Yan ay ang prophecy ni John 'no, na nakita niya nung nagkaroon siyang encounter with Jesus Christ nang siya ay ano, ay ipinatapon sa kalimutan ko yung island, eh. He was isolated. Now, let me just give you a little ano 'no, context on this one. Kasi, dito sa punchline niya at gano'n yung revelation biblical. Yung Revelation book siya, 'di ba, sa Bible at saka yung sin, yun yung kinalaman nun, yung correlation nito sa pinaka, concept ng seven deadly sins. But just to give you a little bit of background, alam niyo po or context rather, hindi background, to give you a little bit of context, yung seven deadly sins po wala po yun sa Bible, okay? Wala po yan. So baka tanungin niyo, "Tres, ano namang kinalaman seven deadly sins sa biblical na revelation?" Wala po yan. Though, ang meron sa Bible is yung three sins known to man. Ayan po. Yung three sins known to man, yan po yung lust of flesh, lust of eyes, at the pride of life. Okay po? So, yung, ah, saan yan? Tatanungin niyo ako, Tres, saan naman yung ano niyan, Bible verse niyan? Sige nga, ng lust of flesh, lust of eyes, and pride of life na sinasabi mo. Ngayon, sa hindi yan nabanggit ng ano, ng as clear as it is, but contextual po yan na mababasa natin sa Matthew 3. Just to give you a little bit of story, no, biblical story. Nung Matthew 3, si Jesus Christ is nabaptized ni John the Baptist sa Jordan River. Pag-angat ni Jesus Christ, bumaba yung Holy Spirit, he was consumed, and then bumukas yung langit, the Father spoke, sabi ng Father, "This is my Son whom I am well pleased." So yun yung Trinity, the confirmation of Jesus Christ being the Messiah, the Savior, and the Son of God. Now, after the Holy Spirit fall upon Jesus Christ, he was led into the wilderness by the Holy Spirit. 40 days po yun. 40 days na full fast, walang pagkain, tsaka walang water. And all during that time na he was in the wilderness, siya ay nagpa-fast, he was tempted by the devil, no? Satan himself. He was tempted. And ang first temptation sa kanya is dahil nga siya ay full fast, ang sabi sa kanya, kung anak ka ng Diyos, turn this stone into bread para makakain ka, hindi ka magutom. Sabi ni Jesus Christ, kinuot niya yung Bible, is that a man shall not live by bread alone. So, umalis yung demonyo. Second temptation is that, sabing ganon, ng demonyo, kung anak ka ng Diyos, nasa bangin sila, at anak ka ng Diyos, tumalong ka dyan because I'm sure that He will send forth His angel, referring to God, the Father, and He will lift you up and will make sure that mm, will make sure that your foot will not strike a stone, which is, ano po yan,
ang kino-quote ng devil diyan is yung Psalm 91, which is a psalm of protection. Kita niyo, ultimo yung devil, no? Alam niya yung word of God or kung saan niya hahanapin dahil yun nga yung unang ginawa ni Jesus Christ, 'di ba? Nag-cite siya ng Bible verse. So ganun din yung ginawa ng demonyo. Akala niya mahuto niya si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it is written, do not test your God. And then yung third is that he was si Jesus Christ along with the devil, 'di ba, nasa peak sila ng mountain tapos pinakita yung kaharian or yung buong mundo kay Jesus Christ and sabi, lahat ng yan nakikita mo ibibigay ko sa'yo if you worship me. Inaano ko na po 'to, hindi po 'to verbatim, sina-summarize ko lang. Sabi ni Jesus Christ, "It is written, shall only worship and honor God, the God alone." So, yun po yun. Yun po yung context ng three sins that is known to man: lust of flesh, lust of eyes, and pride of life. Okay? Yun, kaya yung sabi, yun yung ano, yun yung nakalagay sa Bible. Pero yung seven deadly sins, hindi po natin makikita yan sa Bible. Though again, hindi ko fina-fact check dito si Jed na, oy, wala yan, mali yan. No, no, no. Naiintindihan ko yung punto niya, okay? Kasi I believe yung Roman Catholics, they support this, itong seven deadly sins. If, again, please don't quote me on that. Yun yung sa pagkakala, if my memory serves me right. Parang ano kasi yan eh, para siyang Dante's Inferno, 'di ba? Yung iba't ibang level ng lalim ng ano daw, ng hell. Yan. So, ayun, I like that. Yun yung second line na nagustuhan ko, doubling down dun sa pag-unveil nga nung major concept na itong kanyang material. And then, third line na nagustuhan ko dito, sabi niya, kasi blacksmith ka lang, walang kinang ang iyong bato, okay? Kasi blacksmith ka lang, walang kinang ang iyong bato, simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo. Habang ako, Haring Midas, ngayon hinto ka na, ito finishing touch. Ayan, ginto ka na. Ayan yung ano ba yung bitbit na bato ng blacksmith o ng panday, eh, 'di ba? Panghasa. Hindi naman talaga ginto yun, so walang kinang yun. And walang kinang ang iyong bato, isa pang antandara nun is hindi maganda yung mga bars or yung mga linya mo, hindi maganda yung mga binabato mo. Ayan, so another thing, 'di ba, ano bang nangyayari kapag hinasa? Ano ba yung purpose talaga ng panghasa? 'Di ba hindi naman para dun sa panghasa mismo kung ano yung hinahasa. So another reason for that na sinabi yun ni Jill is kumbaga praktisan ka lang. Ginagamit lang si blacksmith para magpagaling or magpahasa kasi nga hasaan lang daw siya. Okay. And then sabi niya, ayan, simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo. O, habang ako, yung Haring Midas. Ito, yung Haring Midas na reference again, mythology, Greek mythology and all that. Si Midas is Greek king siya na may wino-worship siyang isang god noon, tapos isa sa mga follower noon nakita niya lasing na lasing doon sa sa ilang or doon sa kanyang kingdom. Kinuha niya tapos dahil pinakita niya ang hospitality, si Haring Midas kasi rude siya, mahilig siya sa party, alak, mahilig siya sa, alam mo yung pinaglalaban ng gladiators and all that. In-entertain niya itong follower nung god na na nakita niyang lasing. Natuwa sa kanya, sabi sa kanya, I will grant you one wish. Ngayon, yung greed nag-take over sa kanya, which yung greed is, again, makikita niyo, correlated siya dun sa main concept na seven deadly sins dito ni di ba, ni GL. So, yung greed nag-take over kay Haring Midas. Sabi niya, gusto niya pang mag-amass ng maraming wealth. Hiningi niya na everything that he touches turns to gold. Ganun na nga yung nangyari. Everything that he touches turns to gold. And then one time, nagutom siya, kakain siya. Hindi, muntik ang basag yung ngipin niya dahil yung bread, yung grapes na hinawakan niya, hindi niya makain. So, he was inside the room, humiga siya, pati yung kama niya, naging gold, and all that. Doon niya na-realize na yung greed niya naging cursed, hindi gift yung winish niya. He was very frustrated. Sumigaw siya gano'n. Narinig siya ng anak niya na sumisigaw dun sa kwarto out of frustration. So, pinuntahan siya ng anak niya dahil just to check on him. Pag punta lang niya, he reached out to his daughter. Naging gold yung kanyang anak. Kaya yung sabi niya, ito yung finishing touch. Ayan, ginto ka na. Dahil nahawakan din ni Midas yung anak niya. Naging ginto. Pero hindi naman doon natapos yung kwento nun. Na-curse pa ulit si Haring Midas. So,
Ayan, um, what can I say? All three rounds kay GL ito, malinaw naman yon. I guess ang pinaka-evident dito na makikita nating character kay GL, what makes him different from most battle MC is that yung kanyang depth in terms of psychological understanding and how he is able to relate or to wove that depth of psychological understanding sa overall play out ng isang battle rap performance, from the ideas, lines, presentations, reception, priming, and anticipation, na gagamit niya talaga yon ng maayos. Yung creativity niya at artistry niya hindi lang basta sa literary work or yung pen game pagsusulat. More importantly, paano magpe-play out yung psychological aspect noon doon sa kanyang sulat. He is able to find a common ground or a meeting point para doon sa dalawang bagay na yon, yung artistry and creativity in terms of writing at saka yung psychological depth na po pwede netong maging epekto sa mga manonood, sa mga judges, lalong-lalo na sa kalaban. And that is what makes him really one of the best, if not the best, right now in this era. So yun lang. Thank you so much sa panonood. I love you guys. Thank you for all the love and support. I will see you in the next video. Peace out.